paglilinis sa templo, ipinapaalala din po ni Jesus sa bawat isa po sa atin na linisin natin ang atin pong mga puso, ang atin pong mga kalooban, ang atin pong mga isip sa pagharap po natin sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ito po yung magandang halimbawa, ito po yung magandang paalala ni Jesus sa bawat isa po sa atin. Na kung papaano tayo magiging dalisay, na kung papaano tayo magiging malapit sa Diyos at sa atin pong mga kapwa-tao. Maging malinis, maging dalisay ang ating puso at ating kalooban. Malilinis ang ating puso at ating kalooban sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya po mga minamahal kong kapatid, huwag po tayong matakot na dumalo po sa banal na sakramento ng kumpisal. Huwag po tayong matakot na huhusgahan po tayo ng Diyos dahil kahit kailan hindi po tayo hinusgahan ng Diyos. Ang ginagawa po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, inaantay po niya tayo na magbalik. Inaantay po niya tayo na magbalik loob. Nang sa gayon po ay makasama po tayo ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos. Hindi Kanya uhusgahan dahil sa iyong mga kasalanan. Hindi niya po tayo husgahan dahil sa mga ginagawa po natin pagkakamali araw-araw. Ang gagawin ng Diyos ay unti po niya tayong yayakapin hanggang maramdaman po muli natin ang init ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil kung tayo po ay nagsimba kahapon, ano po ang mabuting balita? Ang pagpapakita ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang alibugang anak. Kung paanong tinakbo ng ama ang kanyang nagkasalang anak upang maipakita sa kanya kung gaano nga ba ito kamahal. Gayon din po ang gagawin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na kapag ka naramdaman ng Diyos na handa na tayo magbalik ng loob, na handa na po tayong lumapit sa Kanya upang tayo ay humingi ng patawad, makikita at mararamdaman ng Diyos na unti-unti po niya tayong yayakapin dahil ang puso at ang kalooban po ng bawat isa po sa atin ay mayroong kahandaan na magbalik loob sa Diyos upang tayo ay makasama sa buhay na walang hanggan. Nilinis ni Jesus ang banal na templo. Kaya din linisin ni Jesus ang atin pong mga puso at ang atin pong mga kalooban sa atin pong mga kasalanan. Ang kailangan natin, lakas ng loob. Ang kailangan natin, magbalik loob sa Kanya. Ang kailangan natin, dumalo sa sakramento ng kumpisal upang ang pagpapahalaga ng Diyos sa banal na templo ay maging katulad ng pagpapahalaga sa bawat isa po sa atin. Ang ikalawang bagay, mga minamahal kong kapatid, na itinuturo po sa atin ng mga pagbasa ay ang pagmamahal. Sa unang pagbasa, ipinahayag sa atin ang 10 utos ng Diyos na siyang buod ng ating tungkulin sa Diyos at sa atin pong kapwa. Ibinigay sa atin ang utos na ito upang gabayan tayo at lumago sa atin pong pagmamahal araw-araw. Pinalalago o pinalalalim nito ang atin pong ugnayan sa Diyos upang lalo tayong makalapit sa Kanya, maintindihan ang Kanyang layunin at magbigay direksyon sa atin pong mga buhay. Ang ikalawang bagay
ay ang pagmamahal. Paano nga po ba tayo magmahal? Ang pagbibigay ng 10 utos ng Diyos ay magiging gabay kung papaano tayo magmamahal sa Diyos at sa atin pong kapwa. Kadalasan po kasi mga minamahal kong kapatid, kapag ka po binigyan po tayo ng batas, tinitignan po natin ito bilang isang sagabal sa atin pong mga buhay. Bakit? Kasi nagiging hadlang ito upang gawin po natin yung mga kagustuhan po natin sa buhay. Nagiging hadlang po ito upang yung intention po natin na gawin para sa atin pong mga kapwa-tao ay hindi po natin kayang magawa. Dahil yung batas na ibinigay ng Diyos, yung 10 utos na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na katulad ng huwag kang magnanakaw, ng huwag kang papatay, na igalang mo ang iyong ama at ina, ay magiging sagabal sa bawat isa po sa atin upang maipakita po natin yung pagmamahal sa atin pong mga kapwa. Paano po ba natin maibibigay yung pagmamahal na katulad ng ibinibigay ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Ang paalala po ng Kwaresma o ng mga mahal na araw sa bawat isa po sa atin ay kung papaano po tayo magiging tapat sa Diyos na atin pong sinusundan. Yung pagtuturo po ng simbahan sa bawat isa po sa atin na magkaroon po tayo ng fasting. Yung turo po sa atin po ng simbahan na kapag po tuwing Biyernes ng panahon ng Kwaresma, ay huwag po tayo kakain ng mga karne. Marahil ang iba po sa atin nahihirapan na magsakripisyo. Maaring ang iba po sa atin ay nahihirapan po na hindi po kumain ng mga karne o magsakripisyo sa kapanahunan po na ito. Pero mga minamahal kong kapatid, kapag ang pagsasakripisyo ay nilakipan po natin ng pagmamahal, mabibigyan po ng kaagaanan ang atin pong mga buhay. Sapagkat sa pagmamahal natin sa atin pong mga kapwa at sa atin pong pagmamahal sa Diyos, maipapakita po natin kung papaano po tayo makakasunod sa Diyos ng atin pong buong buhay. Minahal na po tayo ng Diyos. Inalagaan na po tayo ng Diyos. Ibinigay na po sa atin ng Diyos ang Kanya pong buhay bilang tanda ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Ang kinakailangan ng bawat isa po sa atin ay gayahin ang pagsasakripisyo at ang pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa bawat isa po sa atin. Mamahalin po natin yung mga taong kahit na hindi po natin nakikitang kaibig-ibig. Mamahalin po natin yung mga tao na kahit na inaalimura tayo, kahit na sinasaktan tayo, kahit na sinisiraan tayo, ay mamahalin pa rin po natin. Yun yung turo ng Diyos eh. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang bawat isa po sa atin ay nananahan ang Diyos, kahit ano ang gawin ng atin pong kapwa sa atin pong pagkatao, kahit na yurakan at siraan po tayo sa harapan ng maraming tao, dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa atin pong kapwa, yayakapin po natin sila ng buong buo. Yayakapin po natin sila ng atin pong pagmamahal at tahayaan po natin na ang Diyos ang patuloy ng magbigay ng pagbabago sa kanila pong mga buhay. Binago ka na ng pagmamahal ng Diyos. Binago ka na ng buhay ng Diyos. Binago ka na ng buhay ni Jesus, kaya nga po siya nagpakasakit sa krus hanggang sa kanyang kamatayan
Dahil gustong ipakita ni Jesus sa bawat isa po sa atin na kaya rin natin magbago, na kaya rin din natin magmahal. Sapagkat kaya nga naging tao ang anak ng Diyos para maipakita sa bawat isa po sa atin bilang mga tao na kaya natin magsakripisyo, na kaya natin magmahal, na kaya natin umibig, na kaya natin magpatawad, at kaya natin magbalik loob sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa ikatlong linggo ng Kwaresma, dalawang bagay ang ibinibigay ng pagninilay ng atin pong mga bagbasa. Ang paglilinis at ang pagmamahal. Linisin natin ang atin pong mga kalooban kung papaanong nilinis ni Jesus ang bahay dalanginan ng kaniyang Ama. Magpalinis tayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Sabihin natin at isurrender natin yung atin pong mga kasalanan sa Kanya. Magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus. Iparamdam natin sa atin pong mga kapwa na kahit tayo ay sinasaktan, na kahit tayo ay sinisiraan, na kahit tayo ay ginagawan ng hindi maganda, mamahalin pa rin natin ang mga taong ito. Sapagkat niyakap ni Jesus tayong mga kasalanan upang maipakita sa bawat isa sa atin ang tunay at tapat na pagmamahal ng Diyos hanggang sa Kanyang kamatayan. Maglilinis, magmamahal hanggang sa ating kamatayan. Amen.